ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Tunay ngang napakabuti ng Diyos na sa ating ay nagmamahal. Sa mga oras na ito, naririto ang presensya ng Banal na Espiritu upang ang mabuting balita ay mapunta sa ating puso, magbinhi, upang sa ganun, magsilbi itong pagkain nating spiritual. Tayo pa ay sama-samang lumapit sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dapat kang purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga mabubuti mong gawa, wala pa nung kami gumising sa araw na ito. Hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, salamat sa kaligtasan. Salamat sa mga biyaya, sa aming mga kinain, sa kalakasang ginamit namin sa pagtatrabaho, sa araw, sa ulan, sa hangin. Maraming salamat, Panginoon, sa di mabilang na biyayang ipinagkaloob mo sa araw na ito, hanggang sa mga oras na ito. Ngunit higit sa lahat, ang biyayang napakahalaga na ipinagkakaloob mo sa bawat araw, ay makarinig kami ng aral mula sa iyong mabuting balita, ang Friday Gospel. Tayo ay may kababaang loob lumapit sa harapan ng presensya ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Muli ang ibang lingkod ay humihingi ng paglilinis sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw po ang marinig namin. Gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, ang aking tinig, ang aking isip na iyong pinagkaloob. Magpagaling ka online, Panginoon, spiritually, at ang karunungan at kapupusan ng Banal na Espiritu ay ako'y pong hinihingi sa pangalan ng Panginoon Hesus. Pagdalhin mo sa bawat tahanan, sa bawat cellphone na makakarinig ng iyong mabuting balita. Yes, Lord, maraming kami pinagdaanan na kalungkutan sa araw na ito, kawalan ng pag-asa, galit, inggit, mga negatibo at pangit na mga bagay na nagawa namin sa araw na ito. Pero Panginoon, nawa sa oras na ito, maging positibo pa rin kami sa pananaw, sa pagtingin, sa pagmamahal sa iyo. Kaya hindi pa ang dalangin ko sa makakarinig ng Friday Gospel, Lord. Lumapit kaming mga napapagal at kami yung pagkapahingin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami lumalapit sa iyo sapagkat kami napapagal, mga tupang naliligaw, nawa ikaw aming pastol, at tinig mo ang marinig namin sa oras na ito. Ikaw may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook Live ito, Panginoon. Lahat po kami ay makasalanan at humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo kami ang puso, ang aming puso,
Naway ang Espiritu namin magkaisa. Ang lahat ng ito, dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kasi ng Espiritu Santo. Amen. Muli, bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng kapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalalas niya ang wala ni anuman ang mayayaman. Tinanungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel, na kung saan po layunin ng gospel na ito, na Facebook Live na ito, ay araw-araw ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica, taga Bulacan, at ako po isang Katoliko. So, ngayon po, pangilang simbang gabi na ba? Malapit na Pasko, no? Pero napapansin po natin yung mga nakaraang gospel, puro talaga po sa mga karakter ni Elizabeth, ni Joseph, ni Mary, ni Jesus Christ. Amen. And of course, ngayon, ang pagninilayan po natin sa tulong ng Panginoon ay yung tungkol po sa awit ng pagpupuri ni Maria. Amen. Alam po ba nyo na kapag tayo po ay nagdadasal, halimbawa po, Ama namin, diba? Nagdadasal po natin yun ang sinasabi natin, no? Ama namin, sumasalangit ka. Kasi po, itong Ama namin, ito po yung itinuro ng Panginoong Jesus na panalangin sa kanyang mga alagad. At kapag dinadasal po natin ng Ama namin, kumpleto na po lahat yan. Kumpleto na yan, sinasabi ngang acts, diba? Adoration, contrition, diba? Thanksgiving, supplication, nandun na po lahat yon. Kasi pag nagdadasal po tayo, dapat nauuna po yung pagpupuri sa Panginoon. Huwag po tayo magdadasal na nauuna yung paghingi. Hindi po, o kaya paghingi ng tawad. Kailangan purihin po muna natin ang Panginoon sa ating panalangin. At ibig sabihin nun, sabi nga po dun sa Mateo na kapag daw tayo po ay nananalangin, kailangan isara daw po yung pinto. At saka daw po tayo manalangin na tanging ang Diyos lamang ang nakakakita sa atin.
So, hindi po yun literal. Ibig sabihin ng isara ang pinto, ibig sabihin isara natin anumang mga bagay, no, na pwedeng makapasok sa ating isipan, sa ating puso, na magiging sagabal sa ating pananalangin. Kumbaga, pag nananalangin po tayo, kailangan yung bang hindi ka isip ng problema, hindi ka isip-isip ng kung ano-ano, yung bang nananalangin ka na may pagtitiwala sa Panginoon. At yung Ama namin talagang, pag yun ang dinasal natin, mula sa pagpupuri, di ba nandoon na, di ba kaya ang Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Amen. Talagang nire-recognize natin kung gaano ang kapangyarihan at pagbibigay natin puri sa Panginoon. At napakahalaga talaga ang pagpupuri sa Diyos sa bawat araw. Hindi lang yung simpleng tayo nagpapasalamat, kundi lagi nating itinataas ang pangalan ng Panginoon. Na siya ang dahilan kung bakit may December 22, 2023, which is nga yung Friday Gospel ngayon ang pagdinilayan natin. Amen. And of course, sabi nga ano matawag dito? Yung naisip ko lang, no? Yung ibang sekta, sinasabi nila, bakit ang mga Katoliko paulit-ulit manalangin? Di ba? Kamukha halimbawa ng rosary, nagro-rosaryo, paulit-ulit yung 10 Abanginong Maria, 10 Ama namin. Amen? Kaya kailangan pinag-aaralan din po natin yung ating faith para napagtatanggol natin yung faith natin as a Catholic. Hindi naman masama na dasalin mo ang Ama namin ng 2 beses, 3 beses, 5 beses. Ibig sabihin nun, 1, 2, 3, 5 beses, 10 beses ka nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo, no, minsan pag tayo ay nagkakaroon ng confession, di ba, sinasabi minsan ng pare, sige, magdasal ka ng 5 Abanginong Maria, di ba? Kasi hindi masama na kamukha ng Ama namin, nandun talaga yung magagandang panalangin. Kumpleto na, nagpupuri ka sa Panginoon, humihingi ka ng tawad, humihingi ka ng mga gusto mo, kahit alam na ng Diyos. Amen? Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kaya nga kung minsan, kung talagang wala tayong maisip na personal na panalangin sa Panginoon, Ama namin, kumpleto na yan. Amen? Kumpleto na yan. Pero, alam ba nyo na yung simpleng pagdadasal natin ng Ama namin o kaya Abanginong Maria o kahit anong dasal, no, na naturo sa atin bilang Catholic, kalugod-lugod yun sa Diyos. Pero mas nagiging kalugod-lugod ng doble ang panalangin kung ito'y inaawit. Kaya yung Ama namin, hindi ba sa simbahan, kinakanta yan, Ama namin, sumasalangit ka. Mas yun, mas doble yung pagpupuri mo sa Panginoon kasi hindi mo lang siya sinasabi, kinakanta mo pa siya. Amen? Kaya tingnan niyo po si Maria dito sa Mabuting Balita, yung awit ng pagpupuri ni Maria. Di ba ito yung naririnig natin sa simbahan? Yung mismong nakasulat dito sa gospel ngayon, yung naka-flash dyan sa screen. Hindi ba narinig dito na yung, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niyang kababa ng kanyang alipin. Diba? Yun. Kaya, biro mo, si Maria, hindi lang talaga sinabi niya mula sa puso niya pagpupuri sa Panginoon. Hindi ba nandun yung pag-awit? Amen? At ano ba yung awit? Paano ba natin nalalaman kung paano nabubuo ang isang awitin? Ang awitin ay nabubuo, merong composer. Merong lumikha ng awit. Merong kumanta, yung singer. Merong mga lyrics. May mga lyrics ang kanta, di ba? Ano pa? Merong meaning ang bawat awitin. Merong awit ng pamasko, merong love song, merong disco. May kanya-kanyang meaning ang bawat awitin. Amen? Kaya dapat, sa buhay natin, dapat meron ding awit ang ating buhay. Ikaw, ano ba ang awit ng buhay mo ngayon? Love song ba? Happy song ba? Sad song ba? Romantic song ba? O Christmas song ba? Kasi bawat buhay natin, hindi ba minsan nare-relay natin sa isang awitin?
halimbawa, mag-boyfriend kayo, mag-asawa kayo, meron kayong love song, merong awitin na nababagay sa inyo. O kaya, kung halimbawa, nalulungkot ka, minsan makikinig ka pa ng sad song, lalo kang lulungkot. O kung masaya ka, nakikinig ka ng masasayang awitin. Kaya napakahalaga yung awit sa ating buhay. Di ba sabi nga kapag nakakarinig ka ng music, parang nag-lift yung spirit mo. Amen. Ang tama ba yun? That the music is the... Parang merong kasabihan ganun parang nagre-refresh sa soul natin na kapag nakakarinig tayo ng musika na gusto natin, para bang nare-relax tayo, para bang nagbibigay yun ng inspiration sa atin. Amen. So si Maria, nakita natin na talagang yung kanyang espiritu, yun ang nagfo-flow sa kanyang awitin sa kanyang pagpupuri sa Panginoon Naranasan mo na ba na magalak ang iyong espiritu? Paano mo malalaman kung nagagalak ang iyong espiritu? Ano yun? Kakausapin ka ba? O ano? Hindi. Nalalaman natin na may kagalakan ng ating espiritu kung sa kabila ng mga problema na hinaharap natin, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Kamukha ni Maria sa mga nakaraang gospel, nakita natin na bagamat siya'y dalaga, pumayag siya sa kalooban ng Diyos at sumunod na siya yung maging ina, magbuntis through Holy Spirit kay Jesus Christ. Sa madaling salita, alam niya magkakaroon siya ng problema sa mga tao, pero patuloy pa rin nagpuri ang kanyang espiritu. Amen, nagagalak. Kasi ang daming ginawang dakilang bagay sa kanya ang Panginoon. At alam naman natin talaga na si Maria ay bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Amen. Tayo po ba, paano po pa tayo nagpupuri sa Panginoon? Alam niyo po kasi pag halimbawa talagang nandun yung pagpupuri natin sa Diyos, minsan naiiba yung mga gusto natin Kung dati wala ka sa Panginoon, ang mga music na pinapakinggan mo, mga music na sabihin na natin uso sa mundo. O kaya mga music na mga kapanahonan mo, kung kailan halimbawa dalaga, binata, mga 80s, 90s. Pero once na nakakilala ka na sa Panginoon, mas gugusto mo yung pakinggan yung mga Christian song, worship song, joyful song. Napagising mo pa lang sa umaga, imbis na mga music na rock o ano man yan na makamundo, minsan magbubukas ka, di ba? Yun nga, kamukha ng pinatugtog kanina, di ba? Kay buti-buti mo, Panginoon. Yung bang sa umaga pa lang, nagpapatugtog ka na. Actually, maganda yun, no? Kung subukan nyo na pagising sa umaga, punta kayo sa YouTube, mag-search kayo ng mga Christian song, yun na mismo, pagpupuri na yun sa Panginoon. Kahit hindi kayo ang kumanta, nakinig lang kayo, yung papuri nun, umaakyat yun sa langit. Subukan nyo na, pagising sa umaga, para medyo magising-gising yung diwa nyo. Halimbawa, i-search nyo yung kantang Above All. O kaya yung mga kanta ni Don Moen, yung God is Good All the Time. Thank you, Lord. Amen. Mapapansin nyo, magiging maganda yung flow ng araw nyo kasi inumpisahan nyo sa pagpupuri. Kaya nga dapat, pagkising ng diwa natin sa umaga, kahit hindi pa nakabukas yung ating mata, tayo ay nagpupuri na sa Panginoon sa ating isipan. O kaya, yun nga sabi ko, magbukas ka ng mga music ng makalangit. Amen? Kasi yun ay pagpupuri. At yun naman talaga dapat ang ginagawa natin dahil kapag tayo ay tulog, di ba nga, sabi ko nga, lagi ko inuulit yan, ang free will natin ay nasa Diyos na. Ang Diyos na nagde-decide kung eto bang si ganito, si ganyan. Gigisingin ko pa ba to sa December 23, 2023? O hindi na, tama na, tapos na yung mo sa mundo. Amen? Kaya nga, di ba, ang bagong pag nagigising po tayo, dapat pagpuri talaga Magpasalamat, bakit? Muling nagre-recreate si God. Lagi yan, parang sinasabi ni God, kamukha ng first creation niya na, let there be light. Amen? Let there be, di ba? Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng halaman, ng hayop, ng araw, ng bituin. Ganyan bawat umaga. Nagre-recreate uli si Lord. Kasi another day, another chance. Kaya dapat tayo sa umaga, dapat kamukha ng sinabi ni God na lilikha ko ng tao na kawangis namin. Kasi during creation, hindi lamang si God ang nag-create
Kasama niya si Jesus Christ. Kaya nga kung babasahin niyo yung Bible, lumikha tayo, sinabi niya, no, ng tao na kawangis natin. Kaya sa pasimula pa, talagang nandiyan na ang Panginoong Jesus. Amen. Siya yung salita na naging tao, na naging Diyos. Kaya dapat sa panibagong umaga, hindi lang bagong araw ang binibigay, hindi lang bagong hangin, kundi bagong nilalang ang inaasahan sa atin ng Panginoon. New creation. Para siyang uling nagkikreate ng bagong Sister Cecil, Brother Randy, Sister Daisy. Hindi ba? Kasi kung kahapon naging bad ka, pwede ka maging new creation for another day. Kaya dapat talaga, kasi ang nangyayari kasi sa atin, kala natin, ordinary lang, normal lang yung nagigising tayo everyday. Actually, hindi yan normal. It's a miracle. Isa yung himala, nagising pa tayo. Amen. There's always God is a God of chances eh. Lagi tayong binibigyan ng pagkakataon. Kaya kailangan yung awit ng pagpupuri natin, naroon. Lalo na kung may talent ka sa pagkanta. Gamitin mo yan. Pwede kang mag-join sa choir sa simbahan. Amen. Ako naman, hindi naman ako talagang gifted sa pag-awit eh. Pero nakakapag-compose ako ng kanta. Kamukha nung naririnig nyo lagi. Bago ako magsimula ng program, yung pananalig ko, ako po yung nag-create niyan. Ako po yung sumulat ng lyrics. Ako din yung nagbigay ng tono. Tapos, gumamit ang Diyos. Nakilala ko si Brother Neil Evangelista, isang seminaryo. Siya naman yung kumanta. Yung nakarinig nyo laging kumakanta. Tapos, binigyan din ako ng pianista. O siya yung nagpiano. Nagtunungan sila dalawa hanggang sa nakabuo sila ng tugtog. Tapos kinanta ni Brother Neil. Yun ba? Yung lyrics kasi ng pananalig na yon is nanggaling sa puso ko. Actually talaga nung high school pa lang talaga ako, mahilig na akong gumawa ng mga tula. Mga tula-tula, ganyan. Kasi ako medyo creative yung isip ko eh. O kaya minsan makata ako. Minsan may mga pagkakataon, bigla na lang ako tutula. Basta na siya. Basta papalagay ko, gift kasi yun eh. Gift yun eh. May mga tao talaga na mabilis silang mag-create ng tula, ng kanta. Amen. So, yun. Dapat kung ano yung meron tayo, binibigay natin sa Panginoon. Kung hindi man maganda yung boses mo, okay lang naman yun. Ay, importante, kahit hindi maganda yung boses mo, sa palagay mo, yung nilalaman nung kinakanta mo na mula sa puso, yun ang tinitignan ng Panginoon. Amen? So ano pa yung ginawa ni Mama Mary? Bukod sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Na tayo bilang mga tao, dapat ang bawat araw natin ay, napupuno yan ng blessings eh, kung tutusin eh. Walang araw na hindi tayo binigyan, hindi ako naniniwala, personally, na lahat ng tao, walang biyaya na tanggap kahit isa sa bawat araw. Marami tayong natatanggap na biyaya. Hindi lang natin pinapansin kasi akala natin, normal lang na nakakakita ako. It's a blessing. Maraming tao nabubulag. Ikaw nga, bigyan kita ng 100 milyon kapalit na hindi ka na makakakita o mabubulag ka na. Sa palagay mo ba, tatanggapin mo yung 1 milyon? Hindi, di ba? Yun nga, pupuri-purihin natin ng Panginoon. Dapat yung mata natin ginagamit natin sa pagbabasa ng Bible. Sa makita yung mga magagandang bagay, lalo na yung mga magagandang dahilan kapag tayo ay may problema. Hindi po ba? At ang pagpapasalamat sa blessing ni Lord, hindi lang yung ngayon. Dapat, pinapagsalamat natin ng mga blessings yung sa past, sa present, at saka sa future. Hindi yung porke okay ka ngayon sa present, nakalimutan mo ng pasalamatan yung past. Na kung saan binigyan ka ng blessing ni Lord, nakapagpatapos ka ng pag-aaral ng mga anak mo, nakapundar ka. Hindi ba minsan tayo, pagtapos na yung blessing, nakakalimutan na natin? Hindi. Dapat marunong tayong tumanaw na utang ng loob sa Diyos. Sabi nga, ang tao hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Kaya yung mga nakaraan na nalugbok tayo sa problema, tapos nakabangon tayo, huwag nating kakalimutan yun, na laging ipagpasalamat sa Diyos. At
At yung present natin, lagi ipagpasalamat, pagbigay puri sa Panginoon. At yung mga future plans natin, kahit hindi pa binibigay ni Lord, kailangan nagpapasalamat na sa Panginoon. Kasi pagpapasalamat natin sa Lord, nagpapakita lamang yun na tayo may tiwala sa Diyos. Na tayo ay nagpapasalamat. Amen? Kaya kaibigay man ni Lord yung hinihingi natin o hindi, dapat consistent tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Kung gusto mo halimbawa, mag-abroad, tapos ang tagal-tagal na, hindi ka pa makapag-abroad, ay magpasalamat ka sa Panginoon. Baka mamaya, sa pag-abroad mo niya, yung pala meron kang mapasukang among, di ba? Yung pang maging dahilan ng kamatayan mo. Kapag hindi natin nare-receive ang mga pinapanalangin natin, may reason ng Diyos. Hindi natin ma-explain kasi limited lang yung isipan natin, pero may reason yun. Ang gagawin na lang natin ay, Lord, okay lang po kahit wala pa yung hinihingi ko, pero bigyan mo po ako ng pusong maunawain, ng pusong mapagpasensya. Amen? Yun lang eh. Answered prayer ka na eh. Amen? Sa bawat isa kasi sa atin, araw-araw tinitingnan ni Lord yung paano tayo nagbibigay ng papuri. Yung pagtulong sa kapwa, pagbibigay pasalamat at pagpupuri din niya sa Panginoon. Na lagi nating iisipin na tayo'y daanan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya kung ano man yung ibinibigay nating tulong sa ating kapwa, hindi sa atin yung galing. Dikta yun ng banal na Espiritu. Kasi wala naman tayo pagmamalaki sa Panginoon. Lahat ay hinihiram, lahat ay temporary. Amen? Kaya dapat lamang na wala talaga eh. Hindi talaga dapat nawawala. Yung salitang, I praise you Lord. Pinupuri kita Panginoon. Sa pasimula pa lang ng misa eh. Pag sisimba tayo, di ba? Yan din naman. Kumakanta tayo ng papuri sa Diyos. At napakaganda sa kanyang tenga na naririnig niya na ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya, sinabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 na, ipagpasalamat nyo ang lahat ng pangyayari. Amen? Lahat ng pangyayari. Ibig sabihin, bad situation, bad problems, maganda o hindi man ang nangyayari ngayon sa buhay mo, ipagpasalamat. Kasi, gayon ang gusto ng Diyos. Ipagpasalamat ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Tingnan mo ang mga Israelites, no? Ang mga Israelita, sila'y pinalaya na mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero nung malaya sila, di ba? Reklamo pa rin ng reklamo. Parang tayo, minsan sobra pa sa blessing yung nakakamtan natin, pero mukhang mas marami pa yung reklamo kaysa sa pag-a-appreciate sa blessing ni Lord. Amen? Pag sanay ka magpasalamat, magsasara ang pinto ng complaint. Diba? Kasi sanay ka magpasalamat eh. Pero kung sanay kang magreklamo, hindi makapasok yung pagiging grateful kay God. Amen? At tandaan natin, each time na nagdadasal tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos, tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Kasi magkakambal yan eh. Automatic yan eh. Once na nagpasalamat ka, nagpipraise ka kay God. Once na nagpipraise ka kay God, nagtithank ka kay God. Amen. At deserve naman talaga ni Lord ang pasalamatan. Kung sa simpleng tao nga eh, tulungan ka ng konti eh, nagpapasalamat ka eh. Di ba nagkakaroon ka ng utang na loob? Oh. How much pa kaya ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ang hindi natin bigyan ng papuri? Amen. Lang natin, pakiramdaman lang natin ang Panginoon kung paano siya kumikilos sa ating buhay. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos, yung blessing ni Lord, bumubuhos yan na hindi mo namamalayan. Maybe hindi masyado material, pero yung spiritual na pagpapala ang mas mahalaga. Kaya nga may narinig tayo na sa Bible na siksik, liglig at umaapaw. Di ba sa El Shaddai, madalas nating marinig yun. Kasi, ang sabi ng Panginoon, yung meron pa, mas lalo pang bibigyan.
Kung meron ka ng peace of mind, mas lalo ka pang bibigyan ni Lord ng peace of mind. Kung matulungin ka sa kapwa mo, lalo kang gagawin ng Diyos matulungin. Pero kung halimbawa, salbahe ka, tamad ka, mapakapi ka ng kapwa mo, hindi mo napapansin, lalo kang nagiging masama, lalo kang napapalayo sa Panginoon. Kaya, yung konti na lang natitira sa'yo na pagiging matulungin, halimbawa sa kapwa mo, na paborito mo, kasi, alam nyo kasi tayong mga tao, kahit masama ang tao, meron pa rin kabutihang nagagawa yan eh. Hindi ba? Kaya nga, di ba, sabi sa Bible, kung yung kayong mga ama, bibigyan nyo ba ng alakdan ang inyong mga anak pag humihingi ng pagkain? Hindi ba? Samantalang ating ama, hindi niya gagawin yun. Ang ibig sabihin nun is, tayo bang mga tao bilang mga magulang, kapag may gusto bang anak natin, bibigay ba natin yung masama? Siyempre hindi, di ba? We will give them the best. Eh kung tayong tao, nagsisikap tayo magtrabaho, ginagawa nating ang gabi ang araw, just to provide yung pangangailangan ng pamilya natin, ng anak natin. Eh how much more pa kaya ang Ama sa Langit? Amen. And of course, yung papuri, huwag nating hintayin yan na manggaling sa tao. Kapag tumulong tayo sa kapwa natin, huwag tayo maghihintay ng kapalit. Huwag tayo maghihintay ng papuri. Kasi, once na nangyari yan, natanggap na natin yung reward natin. Kailangan, ang Diyos ang magbigay ng reward sa atin. Kasi mas maganda yung reward ni Lord kaysa sa reward ng tao. Kasi alam nyo, minsan, ang pagtulong sa kapwa, may mga taong tumutulong dahil may kapalit. Halimbawa, halimbawa lang, no, hindi naman lahat. Mga politiko, bakit sila tumutulong lalo na sa panahon ng eleksyon? Kasi meron silang hinihintay na kapalit. Diba? Pero ang gusto ng Panginoon, yung once na tumulong ka, tapos ang kwento, tinulong mo na yon. Huwag ka na maghintay ng kapalit. Masasaktan ka lang. Diba? O binigyan ka ng spaghetti ng kapitbahay mo, huwag ka na maghintay ng kapalit pag sa birthday naman, pag binigyan mo pala ng spaghetti yung kapitbahay mo, huwag na maghihintay na pag sa birthday mo naman, nalito na tuloy ako. Kapag halimbawa, binigyan mo ng spaghetti yung kapitbahay mo, so nagbigay ka, no? Syempre, na-expect mo na pag siya naman na may birthday, bibigyan ka din niya. O sa mga simpleng gano'n, huwag ka nang mag-expect. Once na nagbigay ka ng something sa kapwa mo, yun na yun. Hayaan mo na siyang kusang magbalik, di ba? Parang pag-ibig din yan eh. Once na nagbigay ka ng pagmamahal sa isang tao, nililigawan mo yan, asawa mo yan, anak mo yan, huwag ka nang mag-expect ng return. Amen? Kasi mas masarap na ibinibigay at ibinabalik yun ng kusa. Kesa yung parang napipilitan, hindi ba? Kasi ganun ang Diyos eh. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Of course, ang gusto ng Diyos, ibigay natin siya ng kusang loob. Kaya nga may free will eh. Hindi tayo pinipilit eh. Hindi tayo pinipilit na magsimba. Hindi tayo pinipilit na mahalin natin ng Diyos ng 24 hours. Hindi ba? Kaya nga kailangan yung puso natin laging nakatuon kung sino ba lahat ang pinanggagalingan na kung anong meron tayo. Yung ating isipan, yung ating pagtibok ng puso, yung pagkurap ng ating mata, kalkulado yan ng Diyos. Hindi ba niya deserve papurihan? Amen? Kung si Mama Mary na naging ina ng Panginoong Jesus, grabe ang ginagawang pagpupuri sa Diyos. Tayo pa kayang makasalanan ng hindi magbigay ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya sabi pa dito sa gospel na, kinahabagan niya ang mga may takot sa Kanya. Tayo, kapag meron tayong takot sa Panginoon, ang habag ng Diyos ay nandyan. Ayaw ng Diyos sa mga mayabang, mapagmataas. Kasi ganun ang ginawa ni Lucifer, na ngayon ay si Satanas na. Nasa kanya ng lahat, diba? Magandang anghel. Tapos nagkaroon pa siya ng pride. Amen? Ang pride is one of the deadliest sin. Yung pride. Ang gusto ng Panginoon, diba sabi nga ni Jesus sa sermon niya sa bundok, mapalad ang mga taong mapagpakumbaba. Maaring naisahan ka ng kapwa mo, pero counted naman kay Lord yun eh. Hindi naman porke, halimbawa, road rage, no?
may nakasanggaan kang kotse sa daan. Galit na galit yung nakasangga mo. Lalabas ngayon yun, mumurahin ka ngayon. Anong tendency mo pag minura ka ng kapwa, mumurahin mo din ba? Hindi dapat. Kasi walang mangyayari sa'yo, magpapatayan lang kayo. Pagka ganun, dapat kung nakakilala ka sa Diyos, kailangan yung ikaw yung mahinahon. Amen? Sabi mo, mahinahon ko sa pagsasalita. Amen? Sa bawat kabutihan na ginagawa natin, binibigyan din natin ng praise ang God. Hindi lang siya sa salita. Hindi yung sinasabing, Lord, I praise you, Lord, I thank you. Hindi lang. Kahit hindi ka minsan magsalita, through your action, it can show your praise to God. Di ba? Kailangan lang talaga natin maging consistent. Ang sabi pa nga rito ay, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at tinitaas ang mga abang kalagayan. Tama nga ng sinabi ng Panginoong Hesus na ang mga nagpapakataas ay ibababa at ang mga nagpapakababa ay itataas. Alam nyo, kahit feeling nyo parang naapik kayo o naisahan kayo, yung pagiging humble, galak na galak ang Diyos dyan. Amen. Kasi ang Diyos naman ang nakakakita eh. Ikaw ang Panginoong Hesus na, perfecto na eh. Naisahan pa, naloloko pa eh. Inalispusta pa, sinabihan pa ng ipako sa krus, samantalang puro kabutihan ang ginawa niya nung nagkatawang tao siya. Tayo pa kaya? Alam niyo, kahit anong buti mong tao, meron at meron masasabi sa iyo ang kapwa mo. Tandaan niyo yan. Kahit kayo na yung pinaka-perfectong tao sa mundo, meron at merong masasabi. Bakit? Kasi merong naiinggit. Diba? Ang mahalaga kung ano tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi siya lang naman talaga nakakakilala sa atin eh. Amen. Pero bawat isa sa atin, may kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang hinaharap na problema, may kanya-kanyang pangarap, pero dapat pare-pareho tayo nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Hindi yun natatapos ang araw na siguro sabi ni Lord, di ba kung may CCTV si Lord sa langit, titingnan niya ang bawat isa na kanyang nilalang. Teka muna, 1,000,000 tong tao ngayon bakit 3 lang yung nagbigay ng papuri? Samantalang lahat sila, bigyan ko ng pagkakataong makakain ngayong araw nito, makauwi ng safe sa kanilang tahanan. Yung iba, mga nakatanggap na ng 13 months. O, di ba? Siyempre, minsan din siguro, ipalit natin yung pwesto natin kay God, no? Masasaktan din tayo. Amen. Kasi mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niya ng walang ni anuman ang mayayaman. Ano ba yung gutom na binabanggit? Hindi lang to yung gutom na pisikal na wala kang makain, hindi. Yung kagutuman nating spiritual. Marami sa ating mga tao na gutom when it comes to Word of God. Amen. At yun nga yung purpose ng Facebook Live na ito. Para araw-araw nagpapakain ng Panginoon. Biro mo, nagpapakain sa atin isang Diyos naghahain na pinakamadaling paraan makinig o iparinig ang mabuting balita. Pero minsan wala din tayong gana, no? Ibig sabihin, no, mababa yung ating spiritual na kaugnayan sa Panginoon. Yung gutom spiritual ang masigit na binibigyan ng Panginoon ng diin. At yung mayayaman, hindi yung mayayaman na mayaman sa pera, hindi. Yung mayayaman sa mga bisyo, mayayaman sa galit. Amen. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham, sa kanyang lahi, magpakailanman. Amen. Talagang si God, nagbibigay talaga yung promises. Lalo na sa mga ninuno natin, no? Kila Abraham. Amen. Kila Moises, lahat yung may pangako eh. Actually, ang Diyos lang ang nangangako na hindi mapapako. And of course, when it comes to pangako, no, wag po tayong mangangako. Masama po yun. Sabi po sa Mateo, wag daw po tayo magsasabi ng pangako. Kasi halimbawa, diba? Kasi ililibre kita sa linggo. Promise. Wala pang linggo, namatay ka na. Hindi natupad. Kailangan sasabihin lang daw natin, oo kung oo, hindi kung hindi. At siyempre, kung loloobin ng Diyos. Kasi hindi tayo sure sa mga susunod pong panahon eh.
Kaya huwag tayo magpa-promise. Kasi si God lang ang nakakapag-keep ng kanyang promise. Si God lang ang nakakatupad ng kanyang promise. Tayo mga tao, hindi tayo makatupad. Kasi maraming pwedeng mangyari, pwedeng magbago yung isip natin. Amen. Tsaka alam naman na tayong mga tao, minsan nagbabago tayo ng tugon, depende sa sitwasyon. Kaya yun nga naalala ko pala, huwag kayo magbabanggit ng promise, wag. Sabihin mo na lang, yes kung yes, no or no. O kung loloobin ng Diyos, nasa sa ganitong araw, ganyan, ganon. Amen. Sapagkat yung promise, kay God lang yan. Amen. Huwag yun din pagka tayo nagdadasal, huwag din tayo mag-promise kay God, nagpo-promise ako na hindi na ako ganito, wag din. Lalo na, Diyos ang kausap natin. Kasi di ba nga, sabi nga, isa sa mga 10 utos ng Diyos, huwag natin i-put ang name ni Lord in vain. Huwag natin babanggantin ang pangalan ng Diyos. Kasi, pag sa sinabi yung Diyos, he deserve yung papupuri Kaya dapat hindi yun nasasama sa mga joke, lalo na sa pagmumura, no? Kasi ang pangalan ng Diyos ay kapuri-puri. Kahit nga yung salitang langit huwag din natin isasama yan sa salita natin yung langit. Kasi doon ang kalalagayan doon tahanan, kaharian ng Diyos. Amen. So, si Maria, ang kanyang papupuri, ang awit ng kanyang papupuri, ay masasabi natin dapat nating tularan. Bawat tao sa mundo, may kanya-kanya tayong awit. Sabi nga, yung ating buhay, may awit dyan. Kailangan lang yung awit na yan ay maging katono ng awit ni Maria, na ang nilalaman na puro papupuri, magkapasalamat sa Diyos. Baka mamaya ang awit ng buhay natin puro galit, puro, diba? Hindi dapat ganun. Kasi, gustong mapakinggan ng Diyos ang awit ng ating buhay na naka-dedicate sa Kanya. That my life is dedicated to God. That the song of my life is dedicated to God. Amen. Masarap yun. Yung buhay mo, dedicated mo sa tao, sa Diyos. Amen. Tapos yung kanta ng buhay mo kanta ng pag-ibig, kanta ng kapayapaan, kanta ng pagpapatawad. Nakakalugod yun sa Panginoon. Kasi kung noon, kapag humihingi po tayo ng tawad sa panahon nila Moises, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga the best na hayop na inaalay, tapos sinusunog kasi yung usok na yun, aakyat yun sa langit para makarating yung ating paghingi ng tawad sa Diyos. Ngayon, hindi na. Hindi na tayo kailangan kumuha ng hayop at patayin at ialay, sunugin para sa iyo humingi ng tawad. Sapagkat ang tunay na handog na hinihingi sa atin ng Diyos ay mismo tayo, sa ating mga sarili. Tayo, yung handog natin, yung ating puso. Yun mismo, ang handog na makapagbibigay papuri sa ating Panginoon. At sa bandang huli ng Gospel sa verse 56, tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Si ina ni Jesus tumira sa kanyang pinsang si Elizabeth ng 3 buwan para alagaan, asikasuhin. Buntis din siya Pero, di ba, nag-aalaga siya na isang buntis din. Parang sinasabi sa atin ng mabuting balita, minsan may mga time na nangangailangan din tayo Pero dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa, minsan isusubo na lang natin, ibinibigay pa natin sa ating kapwa, ibinibigay pa natin sa ating mga anak. Yung bang tipong nagiging selfless ang isang tao. Amen. At gusto yun ng Diyos. Yung pagiging hindi tayo selfish, papuri yun sa Panginoon. Parang ang Panginoong Jesus, binigyan niya ang kanyang buhay. Selfless love. Amen. Kaya sana, itong mabuting balita, mag-remind sa atin na, teka muna, kahapon ba nabigyan ko ng papuri ang Panginoon? Kung hindi man sa gawa, kahit man lang ba sa salita, sinabi kong, purihin ka, amang Diyos. Napagtagumpayan ko ang mga pagsubok sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos. Kasi kahit may sakit ako ngayon, may kapayapaan ako. Amen. Practicein lang natin yun. Practicein lang natin magpapuri sa Panginoon. Sabi nga, practice makes perfect. Pag lagi mo nang ginagawa, normal na lang yun sa'yo.
Kasi nga, hindi naman kasi lahat talaga ng tao merong devotion, merong pagkilala sa Panginoon. Nakakalungkot, diba? Meron pa tayong tinatawag na atheist ba yun? Yung hindi naniniwala sa Diyos. Na ang tingin nila sa mundo galing sa unggoy. Na ang tingin nila sa mundo ay parang sumabog lang na, hindi ba? Nakakalungkot yung ganun. Ayaw bigyan ng papuri ang Panginoon. Nabubuhay ayon sa nakikita. Sabi nga, diba? We should live by faith, not by sight. Amen. So, yun. Nabigyan ko ba ng papuri ang Diyos kahapon? Mabibigyan ko ba siya ng papuri ngayon bago ako matulog? Amen. At mabibigyan ko ba ng papuri ang Diyos sa mga darating pang panahon? Kung ito'y kanyang ipagkakaloob. Kasi kailangan praktisado tayo dito sa mundo. Kasi sa langit, wala na tayong gagawin kundi magpuri. Wala na tayong wifi doon, hindi na tayo magtatrabaho doon, hindi na tayo kakain. Kaya dapat dito pala sa baba, praktisado na tayo magpuri sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo kinakailangan mamatay at mapunta sa langit para masasabi natin, ay magpupuri na ako kasi nasa kaharian na ako ng Diyos. Hindi. Dito pala sa mundo, pwede nang magkaroon ng kaharian ang Diyos sa ating mga puso. Dito pa lang sa mundo, pwede na nating maranasan ang langit. Amen. Nasa sa atin na lang yun. Kung gustuhin natin. Amen. Kung yung mga ibang tao nga, tao na kapwa natin makasalanan, kung iidolo. Diba? Yung mga Blackpink, yung mga Taylor Swift, naririnig ko lang yan. O yung mga panahon natin, sila, yung mga air supply dyan, mga Menudo nung araw, no? Yung mga group yun, yung kumakantang grupo yun, no? O sila, yung mga sikat, no? Kung idulihin natin, kung bigyan natin papuri, di ba? Huwag natin bigyan ng papuri ang tao. Minsan, ang mga taong kilala sa buong mundo, kung bigyan ng papuri, kulang na lang luhuran. Kulang na lang gayahin pa, daway na magsalita, manamit. Ay, seloso ang ating Diyos. Ayaw niyo ng ganun. Amen. Kailangan sa Diyos ang number 1 na ganyan. Kung nagagawa pala natin bigyan ng papuri ang kapwa natin, ang mga sikat na tao, mas deserve ni Lord. Amen po. Kaya nawa, ang puso natin laging magpuri kamukha ng ginawa ni Mama Mary. Amen. Magkaroon po tayong closing prayer. Muli, Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo po sa amin na kami dapat magpuri sa iyo. Panginoon, deserve mo naman talagang purihin sa mga mabubuti mong gawa, sa habag na ipinagkakaloob mo sa amin, sa kapatawaran, sa mga biyaya, gaano man ito kaliit, Panginoon. Kapuri-puri ka. Dakila ang iyong gawa. Wala pala sa paglikha mo ng mundo, kapuri-puri ka. Pinupuri ka namin, Panginoon. Napakabuti mo. Purihin, pasalamatan ka, Ama, sa iyong dakilang pagbibigay sa amin ng iyong buktong na anak, ang Panginoon Jesus. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay Diyos ng katastaasan, Diyos ng kapuri-purihan, kadekandaan. Nawa ang bawat puso na nakarinig ng mabuting balita ay magtatalon sa galak sa papuri sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat hininga, pagtibok ng aming puso, na dapat namin ipagpasalamat sa iyo na hindi mo kami pinabayaan kahit kailan, lalo na sa panahon na kami ay nadadown. Let's say, Hallelujah to the Lord. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang buong mundo, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pagpapatawaran. Bigyan mo kami ng mababang kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso at hadiyan mo kami sa lahat ng masama. Muli, Panginoon, ang papuri at dakilang papuri ay sa iyo magpakailanman. Amen.
Yes, maraming salamat sa Panginoon. No? Maraming salamat sa mga nagko-comment na nabibless sila sa Word of God. Alam niyo po, kapag ako po ay nag-gospel, hindi po ako yan, ang Panginoon po yan. Nagpapagamit lamang po ako. Kaya sa Diyos ang papuri. Amen. So, muli, naiyahan ko po kayo na kung hindi niyo po naumpisa ng Friday Gospel, pwede niyo po kayong pumunta sa Facebook account ko, sa YouTube channel, o sa yun nga, i-type nyo lang yung Angelica Dorde. At of course, share nyo po ang daily gospel for the glory of the Lord. And kung lalobin ng Diyos, ang December 23 na, 2023. Muli, ang Saturday gospel naman, ang pagninilayan natin. Amen. And of course, hindi po bang natitira. December 23, ako po ang mag-gospel. December 24, ako pa rin. Of course, Pasko ako. Sa December 26, Tuesday Gospel si Brother Bong Mangabat. Sa December 27, Wednesday, si Sister Angelica Guevara. Alas 2 naman ng hapon kasi sa Canada siya eh. Iba yung oras niya. Tapos, sa December 29, si Brother Jerry Padate. Ayun. And, of course, ayun. Ano lang natin, no? Isama lang natin sa daily habit natin, daily schedule, ang salita ng Panginoon. Kasi napakalaki na ng binigay ng Diyos na opportunity na through social media na kahit nakahiga ka, kahit yung ginagawa mo, kahit sa jeep ka o sa kotse ka, pwede mo namang buksan ang Facebook mo para makarinig ng mabuting balita. Kasi ito yung pagkain nating spiritual. Maintenance natin to kasi alam naman natin tayo na laging nagkakamali, nagkakasala. So, kailangan nating mabinhian, mapaalalahanan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Amen. So, pakinggan po natin itong last na song para sa mabuting balita. Amen. Teka, nawala yung ano ko. Biglang nag-shutdown yung isa kong cellphone. Amen. Ito. Okay.
Lagi tayo magpuri sa Panginoon. To God be the glory.